Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Mga kapatid, tapos na ba kayo magluto ng inyong pananghalian? Abay, buti naman! Dahil it's time to sit back, relax, at makisawsaw sa hot issues na aming tatalakayin. Dahil dito, pag may issue, wag nang palakihin, ating harapin face to face! Ako ang inyong lingkod na laging fresh, Alex Calleja! Fresh rin ang ating mga sausawer dito sa studio! Never naman magiging bilasa ang beauty ng magmaring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Sariwang sugat, sagot siya ng ating medical personnel from Medic 1. At siyempre, hindi naman kayo masisira sa mga words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Kapunan! The debonair Dr. Love, Brother June Banaag! And the luscious Dr. Camille Garcia! Sila ang ating wonderful trio, Tagapayo! Eto na ang goddess ng freshness, ang Queen Mother, it's Mababonggacious, Mama Carla Estrada! Hi! Good morning! Magandang umaga, Trio Tagapayo! Napasugod ang isang ginang sa binilhan niyang tinapa. Dahil kasi ang binili daw niyang tinapa, may uod. Kaya banat niya, ibalik mo ang 150 ko. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Daisy, inireklamo ko yung 3 tinapa na may uod. Tapos ibinalik namin sa'yo. Ayaw mong panindigan. Nung sasabihan pa ako sa amin, ang kapal ang mukha mo, dito tayo sa face-to-face magharap. Jeneline, ano itong sinasabi mong nabili mong tinapang may uod? Opo, ma'am, madam. Kanino mo nabili? Kay Daisy po, sa palengke po. Sa palengke Opo, ninyo? tinapa Pero po. madalas ka naman bumibili sa kanya. Hindi po. First time ko lang po bumili sa kanya. Kasi po yung mayroon po akong, may kamag-anak po ako nagtitinda ng tinapa. Okay. Kaso, wala po silang tinda ngayon. Tapos, no choice po, sa kanya ako bumili nung time na yon. Okay. Yung pagbili ko sa kanya, bumili ako 3 tinapa. Inuwi po namin agad. Tapos yung lulutuin na namin, pagbukas namin, puro uod. Puro uod po. Tapos po, binalikan po namin si Daisy. Sabi po namin, ibabalik namin kasi po, puro uod. Kaso nga lang po, ayaw niya maniwala, pinagmumura niya na po ako. Gaano katagal na nasa iyo yung tinapa? Pagkabili mo ba, diretso mong binuksan pagdating sa bahay? Opo, kasi po Pero lulutuin na namin. naka-display ang tinapa eh. Hindi mo ba napansin Hindi na... po, naka-plastic po kasi siya eh. Pagbukas namin sa bahay, pagbukas namin, puro uod po siya. Naka-plastic, hindi Tsaka po siya lumutang. So hindi mo, ang sinasabi mo, Kasi hindi po- mo chinek, pero pagdating sa bahay, nung chinek mo, alam ko nakabalot yan sa Nakabalot parang po siya. dyaryo. Hindi pa po siya kita No? eh. Hindi pa po kita yun. Hindi Pagkalagay kita. po, doon na sa bahay binuksan, puro uod po. Okay. Yun po. So, pero nung dinala mo sa bahay, kasi may tendency na ang tinapa talaga pag tumagal, para mga bagoong yan, uuurin talaga sila, kakaroon na sila ng parasite. Opo. Oo. Malayo ba yung palengke mula sa palengke papunta bahay mo? Malayo naman, medyo malayo din po. Hindi, pero kasi sa biyahe, hindi naman darating yung mga uod. Hindi pa po, kaso bigla... Baka talagang meron na. Meron na po, I mean, mabaho na po siya nung binuksan. Hindi siya masisingaw, hindi siya sisingaw pag naka-plastic pa. naka-plastic Opo. kasi. Pagdating sa bahay, Pwedeng ganun. maaari na... Nakulong
po Matagal na siya ano, nakulob. Magkano ba bili mo dun sa tinapa? Tatlo po yun eh, 50 isa. 150 po halaga. 150 lahat? Opo. Oh, mahal na pala. Opo. Eh, may kasama kasing uod, kaya nagmahal. Pero may nabalitaan ka ba dati na nakabili ng sirang tinapa kay Daisy? Wala naman po, kaso lang po, first time ko lang po talaga bumili sa kanya. Yun lang po yung ano ko. Tapos yan pa yung na-experience. Ano ginawa mo nung nakita mo may uod? Binalik ko po sa kanya. Agad-agad? Agad-agad namin binalik. Kasama ko po yung pamangkin ko. Okay. Agad-agad kong binalik. Agad-agad Kaso mo. nga lang po, ayaw niya po talaga maniwala. Nasa kanya yun. Eh mismo siya yung binilahan ko. Tapos po, Okay. siya yung galit na galit. Pinagmumura niya ako. Eh binarangay ko siya. Ganun pa rin pinagdidiinan niya na ano. Sinasabihan niya pa akong scammer ako. Mag-i-scam pa ako sa halagang 150. Baka siya scammer kasi hindi siya 150 lang. I-scam niya ako. Ako yung i-scam niya kasi 150 yun eh. Siya ang kumari ni Daisy na magpapatunay na laging bago ang tindan niya. Diyosa, pasok. Ang galing. Hindi tinignan. Sinungaling ka, scammer! Ay, hindi ako sinungaling! Diyosa, inuud raw ang bentang tinapa ng kaibigan mo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Diyosa, anong masasabi mo na marami daw ang may mga uod yung tinapa ng kaibigan mo? Hindi naman po talaga totoo yung nireklamo niya. Paano dito Gumagawa lang po talaga siya Andun ng yung kwento. ebidensya ko. Kasi kilala ko talaga yung Huwag mong binibilhan kapihan ni yung Daisy ano ng mo. tinapa. Andun yung ebidensya ko. Totoo lang talaga. Huwag mo rin niya kung sabihan Marami scammer. talagang bumibili kay Daisy at di Kayo mo ng scammer. mga Dahil di nyo niya, binabalik yung customer 150 niya. na halagang ano sa Okay, tinapa. teka lang, Janeline, hindi ko na naintindihan dyan si Diyosa. Okay, ano ang paliwanag mo at sa pagde-deny o pagsasabi mong hindi totoo na galing sa inyo Kasi yung po, scammer tinapa? po yan eh. Scammer, bakit? Kasi nangutang po yan sa akin ng 300. Halagang 300 scam. Nakiusap ako sa'yo. Nag-usap tayo. Nagbabayaran ko sa time na yun. Hindi yun scammer. Pakikiusap ko sa'yo, hindi yun scammer. Okay, Scammer yung tataguan okay, kita. kayo ba yung magkakilala, magkaibigan? Andito ako sa Dahil- harapan mo. Pero Paano siya umutang sa'yo? Magkapit-bahay kayo? Nakiusap po siya sa akin na, Na? hihiram po siya ng 300, pambili ho ng sapatos ng anak niya. Okay. Tapos pinahiram ko po siya kasi nagmakaawa po siya sa akin. Tapos po, hindi na po siya nagbayad. Ang isang linggo na ho mahigit, di na ho siya nagbabayad. Hanggang ngayon? Opo, hindi na siya nagbabayad. Pero nabawasan naman yung 300. Nabawasan. Hindi po. May pakiusap yun. Wala May pong pakiusap bayad. yun. Nag-usap tayo na babayaran ko yung time na yun. Maghintay ka, babayaran kita. Hindi scam yun. Isang linggo na Hindi mahigit. yun scam. Wala pong bayad. Talaga ba? Talaga ba? Wala akong bayad Ano eh. yun? Okay, pero teka lang ha, walang kinalaman yung tinapang may uod ha. Kaya lang na-justify yung parang mahirap paniwalaan dahil ang sinasabi mo, mutang, tas hindi nagbayad ng... Pero kasi para sa akin, malayo naman yun. Dahil ang pinag-uusapan, yung may uod na tinapa. Sorry, ang hirap kasi paniwalaan saan manggagaling yung uod eh. May uod ka bang alaga? May mga uod kang Wala alaga? po. Wala po. Picturean niya. Pinucturean mo, May ate. video siya. Mamaya May video. mapapanood. Pagbukas. Mama Carla, baka sinasabi niya kaya may utang na 300 para hindi na magbayad, gumawa siya ng issue, parang ganun ba sinasabi Pwede mo? kasing ganun. Pero kasi mahirap paniwalaan na magkaroon ng uod. Pwedeng actually langaw. Kasi langaw nakapalibot lang, 'di ba? May video po tayong mapapanood na tinapang may uod. Tabi-tabi po sa mga kumakain. Ito, laki! Mama, pag-abang sa'yo! Tingnan nga! Papa! Huwag mo ipapunta! Ipapunta mo sa kanal! Sa ilalim po kasi siya, sa ilalim, sa karton. Kaya pagbukas namin, hindi po siya umiibabaw. Kasi naka, siya, plastic. Oo, kasi ang tinapa, syempre, may ano yan eh, parang may moist, no? May moist. So, yung ilalim nun, karton, ang mga
larva, nasa moist. Andun yan sila, so hindi yan iibabaw pag mainit. Nandun sila sa may basa-basang part. So paano mo ba nakita yung mga uod na yun? Hindi po, yung pamangkin ko po kasi inutusan kong magluto. Kaya po, binuksan niya po kasi yun. Ginanon niya. May nakita siyang uod at bigla niya sinabi sa akin. Kaya sabi sa kanya, samahan mo ako doon para makita nila yung uod. Pagpunta namin doon, siya pagalit, ayaw niya maniwala, pinagmumura niya pa ako. Ano masasabi mo, Diyosa? Wala akong katuturan yung mga sinasabi niyan. So paano yung video? Ano sa tingin mo yun? Ayun po, yung video na yun, siguro gawa-gawa lang din niya yung ano na yun. Yung tinapa ho, baka ho ilang araw lang niya ho binili. O sa iba niya binili. Tapos sa amin niya inaano. Lagi mo ganda yung mga tinapa ng tinitinda ni Daisy, no? Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong nagtitinda ng sirang pagkain ang iyong kaibigan? A. Deadma? Hindi naman ako ang irereklamo. B. Pagsasabihan ko siya na wag na ibenta ang mga sirang pagkain. Boto na. Ano, deadma lang? Parang saan ba si Diyosa ang tinatanong dyan? O, di ba? De-deadmain ba ni Diyosa? O hindi, pagsasabihin niya ang kaibigan niya na wag magbenta. Ayan na. 100% Mama Carla, obvious naman ang sagot dyan. Pagsasabihan siya na wag nang ibenta ang sirang pagkain. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Siya naman ang pamangkin ni Jen na nakakita ng inuuod na tinapa. Kath, pasok. Hay nako, Diyosa. Puro ka kasinungalingan din. Anong scammer? Mga mukha nyo nga eh. Scammer Talaga pa yan. na, mukha kang scammer, ano? Bakit? Kath, inuuod ba talaga yung tinapang binili ni Jeneline? Meron po. Meron. Bukas ko po, nung lulutuin na po sana. Ikaw yung pamangkin. Opo. Nung pag-open mo, nakita mo. Opo. Tapos sabay po pinakita ko kay Tita Jen. Agad-agad, yan yung dala nyo mula sa palengke. Opo. Okay, ano masasabi mo doon, Diyosa? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano nangyari, Kath? Pag-open, yun yung video. Sino nagvi-video nun? Ako po. Vinidyo mo Opo. agad. So tapos, bumalik kayo agad dun sa palengke. Opo. Kasama ka. Sino nakaharap nyo? Sila po dalawa ni Daisy. Pinakita po namin na may uod, tapos ayaw po nila patiwalaan. Opo, pinagmumura po talaga nila kami. Tapos nagbabarangay po kami. Ganon din po sa barangay, kami po yung pinagmumura niya. Pinagdidiin niya na yung hindi. Hindi daw sa kanila yun. Yun po talaga. Okay. So ano ngayon ang Kath? Anong gusto nyong gawin? Gusto nyo mabalik talaga yung 150? Opo. Ganon na rin po. Kaso lang po, ang ano ko lang po, yung pagmumura niya po pag-iiskandalo po sa amin din. Ganon. Pinagmumura niya kami, kaya gusto ko siya maka-andin sa face-to-face. Okay. Sa pagkakakilala mo, Kath, sa tiyahin mo, kasi pinagbibintangan siyang scammer eh. Ano masasabi mo? Totoo yung mga itsura nyo nga eh. Mas mukha pa kay scammer eh. Talaga ba? Diyosa nga, di ba? Maganda. Diyosa, saan maganda dyan? Oo, asa Mukha ganda nga mo? wala kang kinakain eh. Talaga ba? Okay. Ano ngayon ang gusto mo mangyari, Kath? Balik na lang po ng maayos yung pera para po wala na lang pong gulo. Okay. Ano masasabi mo doon, Diyosa? Bakit ibabalik? Eh, hindi mo nga inano yung binili sa ano. 150 lang sisi. O talaga Ang ba? pambayad ah. Sa ibang mo mga binili yun eh. Tapos sabi mo yung Sa sasabihin. iba mo binili? Paano sa Oo, iba? sa iba niya po binili yan. Tarasa mo tignan. Talaga. Sinasabi mo lang, tapos pupunta ka pa doon sa ano, mag-iskandalo ka pa. Iskandalo sa kayong dalawa. Mamaya naman tingnan mo kayong itsura ni mga Daisy. Mukha kay Pero scammer. kayo daw yung nagmura, Diyosa. Totoo ba yun? Hindi po. Huh? Magsisinungaling yan. Sinungaling. Oo. Mas mukhang sinungaling nga kayo. Kayo mga mukhang sinungaling. Yung mga itsura nyo, Wow, kayo ayaw mga niya ako mukhang sa itsura mo. sinungaling. Oh, healthy kami. Tingnan yung mga itsura nyo. Healthy kami, no? Pero bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin ang
isa sa ating trio tagapayo si Attorney Lorna Kapunan. Ano po ang sinasabi sa batas pagdating sa pagbebenta ng mga substandard na pagkain? Ang sa mga ganyan, ang tawag dyan fungible, no? Yung mga isda, hindi naman specific yan. Ano? May tinapa, maraming tinapa, etc. Pero merong warranty na pag bumili ka ng pagkain, fit for the purpose intended ang tawag doon. Ibig sabihin, edible. Ngayon, nagbenta ka ng tinapa na may uod. Sa batas, ang best evidence physical evidence. Meron na tayong physical evidence. Pinakita nyo yung tinapa na may uod, binalik kay Daisy. Tama? Okay, so number 1, check yon, physical evidence. Ang number 2 na problema is yung tinatawag na chain of custody. Chain of custody. Ano ibig sabihin doon? After binili yung tinapa, saan ka dumaan? Dumaan ka ba sa speculation to, no? Kasi meron daw tindahan, kamag-anak na nagbibenta ng tinapa, o baka may dinaanan kayo, bago kayo pumunta sa bahay, bago binuksan, bago pumunta sa kusina. Yun ang whole chain of custody. Pag hindi klaro ang chain of custody, may doubt, no? Baka nga nahulog ka sa kanal, may uod, nalagyan ng uod. That's why dapat i-establish yun. Ha? Pero sa part naman ni Josa, napaka-complicated naman ang storya natin. For 150, hindi siguro magsasayang ng panahon ang isang Jenilyn. Siguro gusto mo nang kumain ng tinapa, no? Kanya mo agad pinaluto. Nadadaan pa sa kamag-anak niya para bumili ng tinapa, para etc. Sa 150 na yan. At speculation yan. Hindi pwede ang speculation sa batas. Hindi ebidensya yan. Lastly, ang pinag-uusapan dito, reputation, mas matindi yung reputation na yan. Kanya siguro si Josa at si Daisy, ayaw tanggapin na may uod kasi masisira ang reputasyon nila. Ang halaga nun ay hindi 150. Kanya, Jenilyn, pag-usapan nyo na lang. Anong gagawin dito? At siguro mamaya sa storya ni Daisy, mas may malalaman tayo tungkol sa sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Hintayin natin. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Siya ang nagbebenta umano ng tinapang inuuod. Daisy, pasok. Isa ka pa, ha? Nakakapal ang mukha mo makapagsabi sa amin, scammer kami! Sabi! Ay, ano sabi? Tingnan mo yung tsura mo. Tsura ka na pala sa sinasabi mo, kapal ang mukha mo! Ano mo lang katotohanan? Ay, ebidensya kami! Kapal ang mukha mo! Ate Daisy, anong masasabi mo sa binenta mo daw tinapa ay may uod? Wala po talagang katotohanan yun dahil sa 2 years po ako nagtitinda eh. Wala naman po nagre-reklamo sa akin. Bukod tangi lang. Bukod tangi! Ngayon naman ay malalaman natin babalik ng... Harapin mo, face to face. Gaano ka nakatagal nagtitinda ng tinapa? 2 years po. Okay, pero first time ba ito na may na-discover or may nagreklamo sa'yo na may Wala po. uod? Bukod tangi lang po yung baboy na yan. Hindi may iwasan mo. Hindi ka sadya. Ikaw lang kayo. Kaya mo po i-deny. Sinungan mo ako. Ikaw lang talaga. Scammer Ate ka Daisy, talaga. ilan ang baboy dito sa tingin mo? Tabi-tabi. Siya lang po talaga. Ah, siya lang. Okay. Di kaya sinisiraan ka lang daw ni Jenilyn para hindi binili. Binili, nagbayad siya ng 150. Hindi po, may kamag-anak po kasi yan nagtitinda. Hindi talaga siya nagtinda. Hindi talaga nagtinda. Blood clot please. Inabot mo sa akin kung bakit binili ko. Tapos sa akin may sinisisi. Hoy, hindi ko sinisisi. Kasi sa'yo ko binili. Kapal nyo. Kaya ka pinagyan. Ako hindi sa'yo binili. Ikaw yung scammer at manloloko. Talaga ba? Mga bulok yung tinapa nyo.
mata mo baka mahulog. At tatakot ako, grabe. Okay, ganito ha. Ate Daisy, ang sinasabi mo ba, kaya sa tingin mo, no, kung tama ako ha, correct me if I'm wrong. Sinasabi mo na pwedeng binili, sinisiraan yung tinapa mo kasi may kamag-anak silang titinda ng tinapa. kahilera po. Kahilera Kahilera nyo! Sa'yo ako bumili. Wala nga tinda, di ba? Yung tinda yun. Pero nung araw na yon sarado kasi. Kaya sa'yo bumili. Hindi lang naman po kami, kasi hindi lang po din kamag-anak niya. Marami po talagang nakahilera doon na nagtitinda ng katulad Pero ng sa inyo talaga bumili. Bumili po talaga siya Nung sa araw akin. na yun. Di ba? Inamin mo na sa'yo ako bumili. Sa akin ka nga bumili. Mali-mali ko ba kung sa iba ka bumili tapos ibinibintang mo na lang sa akin? Ala, Ate Daisy! Ate Daisy, pa-dewendi ka na dun sa boses mo, yung pagsigaw mo. Ate Daisy, baka bigla kang lumipad, ha? Kakainin ko po yung baboy na yan. Ang sakit na ng baboy, Ate Daisy, ha? Okay, hindi. Okay, ayusin natin to. Pinasasaya natin kasi actually sa totoong buhay lang, kung hindi natin masabing mababaw, ha? Kasi kung yun ay hindi napansin, naluto, nakain, andyan si Dr. Camille, explain niya anong pwede mangyari sa katawan natin pag nakakain tayo ng parasite or uod-uod, ganun, no? Kasi alam ko, lason yun. Pero hindi naman natin sinasabing lagyan ng mauud lahat ng pagkain, di ba? Cultured yun, cultured. Cultured kasi yon. Pag inuud kasi yung isang pagkain, ibig sabihin, madumi na. Decayed na, nabubulok. Okay, so, sa tingin mo ba kumonti yung mga bumibili sa'yo nung malaman Opo, na... dahil po sa kakachismis niyang may uod po yung palinda ko. Totoo naman, di ba? Chinismis? Ebidensya Bakit ko chinismis? yun. Totoo yun. Bola kay tinda mo. May uod. Tumigil Scammer ka. ka. Scammer ka lang talaga. Scammer ka. Gusto niya lang po talaga maibalik yung pera. Sandali lang ha. Kalma lang muna, kalma. So, nakita ni Ate Jen na may uod. Gusto niya lang naman ibalik yung pera. Bakit nung pumunta siya, hindi niya lang binalik yung pera? Parang hindi na lumaki yung... Kasi kung Hindi ko naman Kasi kung alam ko talaga maninilalan sa siya, akin dapat yun hindi eh. siya nangihingi ng pera. Ang gusto niya lang, Facebook o whatever. Pero kung binabalik sa inyo at kinuha yung pinababalik yung 150, Oo. di ba tinanggap? Tama, Para tapos? pinost mo ba? Pinost mo sa Wala, Facebook? oo. O, wala. Ate Bakit Jen, na? May paliwanag si Daisy doon. Bakit? Sa halagang 150 po kasi mapapakain ko na po yung mga anak ko. Eh, paano mo nga mapapakain? Eh, pagtapos mo nga magtinda, dumidiretso ka lang sa bayan. Sa halagang ko, hindi ka nagsasahin. Pagkain lang ang anak ko, pinalibabalik sa'yo. Okay, Kuya Alex, ano na ang final question para sa mga sausawero at sausawera? Kaya ko pa. Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero at sausawera, sagutin na natin ang ating final question. Kung may magrereklamo sa iyong mga paninda at gustong i-refund ang binayad niya, papayag ka ba? A. No refund, no exchange. Yan. B. No refund, but will exchange. C. Okay, fine, para tapos na ang usapan. Boto na. Maganda yung mga tanong na yan, ha? No refund, no exchange. Walang balikan. O, no refund, but will exchange. Yan. O kaya, okay, fine, para tapos na ang usapan. Sino magpapaliwanag? Oh, sino magpapaliwanag? Ikaw? Halika dito. Dito ka. Anong pangalan? Lara po. Sa nag-aaral? All Fubao. Anong course? BS Psychology. Olpu Valenzuela. Nakakain ka na ba ng tinapa? Yes, masarap siya. Anong luto ng tinapa ang kinakain mo? Prito lang, syempre. Tsaka with kamatis and sibuyas. Yeah, Oy, legit. pati itlog na maalat. Okay. Ikaw, anong pinili mo dun sa tanong natin? Anong sagot mo? No refund but will exchange. Kasi as a business, kung business owner ka, pwede mo naman siyang palitan na lang ng bago, di ba? Para hindi na masira pa yung negosyo mo at mag-usap kayo ng maayos, dapat. Yan, O yan. So, tatanggapin mo tapos i-exchange mo lang. Yan, tama naman. Maraming salamat sa'yo. Sino pang gusto magpaliwanag? Baka may ibang sagot. Yan, doon tayo sa kabila. Yan. Ito. Ito, ikaw. Yeah. Kumakain ka ba ng tinapa? Yes. Anong luto? Prito lang din. Okay. Anong pinili mong sagot doon? Okay, fine, para tapos na ang usapan.
So ang gagawin mo ay letter C, okay, fine, para tapos sa usapan, ibabalik mo yung pera. Yes. But I have to make sure first na yung concern nila is right. And I will talk to them nicely. Yung maayos na usapan, hindi nagsisigawan. Yan, okay, babalik na lang niya yung pera. Tapos, usap lang, no? Sana hindi na makalabas to, atin-atin lang to, and then move on na. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Sana ganun nga ang nangyari. Okay, Salamat sa abangan naman natin ang ating trio at tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos natin marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin natin ngayon ang ating trio tagapayo. Aba, Dr. Love, once again. Magandang umaga. Maraming salamat, Mama Carla. Alam niyo, ito ay isa sa mga risk ng pagtitinda ng pagkain, no? Meron lang akong ilang tanong kay Daisy. Daisy, anong paraan to? Consignment ba ito? I'm sure hindi ikaw nagluluto ng gumagawa ng tinapa. Maaaring hindi ayos ang handling sa paglalagay ng tinapa sa plastic, sa packaging, po pwedeng may langaw na dumapo. Hindi sa'yo ha, langaw na dumapo na buntis o nangingitlog. Kasi it will take quite some time, hindi kinabukasan, hindi ngayon din, yung itlog mag-hatch at bago maging larva yung itlog. In other words, may panahon pa bago dumating sa'yo. Sabi nga ni Mama Carla kanina, yung larva, hindi yan lalabas. Doon yan sa loob, magtatago yan. So, posible na yung nabili mo na tinapa na ibinebenta mo, good faith ang pagbebenta mo, nalusutan ng langaw yung nag-impake. Yun ang mga posibilidad niyan. At hindi sinasabing ikaw ang may kasalanan. Ang sa akin sana, mas maganda, hindi na nagkagulo-gulo pa. Kung nag-usap na lang kayong dalawa at ikaw naman po pwede mo namang ibalik yan doon sa kinunan mo, hindi pa nasira ang relasyon nyo at naging maganda pa para sa kanya na okay lang palang magbalik sa kanya pag hindi ayos ang item. So pag-usapan nyo na lang. Risk yan ng pagtitinda ng pagkain. Kahit anong pagkain, yan ang risk. So mag-usap na lang kayo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman pakinggan natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carl. Magandang araw po. Unang-una, no, tatandaan natin, bigyan ko lang kayo ng perspective. Sa pag-smoke ng mga ganitong mga pagkain, lalo na ng yung pagtitinapa, dalawang klase yan. Hot or cold. Yung hot smoke, yun yung kinakain natin na kaya siya ini-smoke para maluto na. Pero ang tinapa is a cold smoke. So, ibig sabihin, pinapausukan siya pero hindi pa siya lutong-luto. So kung magkakaroon siya ng mga magos or yung larva na tinatawag natin, ito ay sa kadahilanan na maaaring dahil sa mali yung temperatura at saka yung humidity. Sobrang mainit, lalo na dito sa lugar natin ngayon na sobrang mainit, pwede talaga mag-produce ng mga ganitong klaseng problema. Ngayon, ano ang mangyayari pag ikaw ay nakakain ng larva? Uod po, no? Or uod. Una, wala. Bakit? Dahil kasi yung katawan natin, yung stomach natin, yung acid nun, sobrang tapang. Papatayin niya yung uod sa loob ng katawan natin. Pero, kung ito ay tinatawag natin yung mga salmonella, yan ang mahirap, yung mga E. coli na nakikita kung minsan sa mga napabayaang pagkain ng scrambled eggs or hard-boiled eggs, tapos hindi natin alam kung na luma na siya at nakain nyo, yun ang medyo nakakamatay. Kaya mag-iingat din tayo talaga sa pagprepara ng pagkain. Ngayon, kung sinasabi nyo yung tinapa na yan, syempre kahit naman sino, basta pag nakakita ng uod sa pagkain, ayaw natin. Dito, sa pagkakataong ito, tinapa ito eh. Kailangan din talaga ng pag-iingat, lalo na kung bata ang kakain. At tatandaan nyo, isa pa to, bawal kumain ang buntis ng tinapa.
dahil kasi mas makakaapekto yon hindi sa inyo, kundi dun sa loob ng, yung fetus sa loob ng tiyan natin. So pag-ingatan natin maigi na huwag kayong kakain ng tinapa kung kayo ay buntis. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Ngayon naman, pakinggan nating muli si Attorney Lorna Kapunan. Sa palagay ko, ang nagsasabi dito si Jenilyn ay nagsasabi ng totoo. Wala siyang motive kasi kung ang sinasabi nila Daisy tsaka ni Josa na ang motibo ni Jenilyn ay siraan sila kasi may kamag-anak siya na may tinapa business, medyo malayo na yan. Kasi kung gano'n ang motive niya, di sana kinalat niya sa social media, sana siniraan ka doon, saka sa barangay ninyo, hindi naman nangyari yun. Tama? Ang gusto lang niya, refund. Kasi tama yun Baka hindi niyo lang alam na yung binilhan niyo, yun na nga, na-expose na at nagkaroon na ng uod. Hindi nyo kasalanan yan, good faith. Ang problema lang, sino ang magbabayad ng 150 na yan? Si Dr. Love lang ang magbabayad ng 150 na yan. At mag-friends na kayo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ayan, so narinig na natin ang ating trio tagapayo. Ngayon naman ay pakinggan na natin ang ating mga bisita kung anong masasabi nila, no? Ate Daisy, anong gusto mong sabihin kay Jenilyn? Pasensya na. Kasi hindi naman kasi sa akin yun Inaangkat ko lang din po kasi. Okay, pero parang sinasabi mo na sa'yo naman nabili, pero hindi kasi ikaw ang gumagawa, inangkat mo, no? Maraming salamat, Ate Daisy. Humingi kang pasensya. Opo. Okay. Ano masasabi mo doon, Diyosa? Ganon din. Kasi hindi ko na din ina-expect na ganon din, may oo din naman yun. Nakatotoo naman din na hindi rin naman kami siyang gumagawa ng tinapa. Kumbaga, inaangkat lang din naman. Okay. So dito, ito ba na-realize nyo lang dito sa pag-usap-usap natin? Diba? Na kaya ganito yung nararamdaman nyo, ha? Sige. Thank you, Diyosa. So anong gusto mo sabihin, Jenilyn, sa kanilang dalawa? Ano lang po, ang ayaw ko lang po kasi, tinatanggap ko naman po yung pasensya nila. Ang ayaw ko lang po kasi yung nakaka-iskandalo sila sa maraming tao. Yun lang po. Ano ibig mong sabihin nakaka-iskandalo? Hindi po, yung nagpapahiya sila. Sila pa yung nagpapahiya sa akin, nagmumura sila. Ako naman po yung nagaan sa kanila, malapit na, na nakikiusap na ibalik yung Pero, tinaasan pa nila ako ng boss. Yun lang po ang ayaw ko. Yun ang inayawan mo at ipinabarangay mo yung ganon. Ate Daisy, Diyosa, wag yung kasi parang ang defense mechanism natin, pag alam nating mali tayo, kailangan mas galit agad tayo para hindi tayo matalo. Pero natututo tayo along the way sa buhay natin na hindi ka dapat bumibili ng away at hindi ka dapat basta-basta nagpapakawala lang ng galit. Kasi isang araw gagamitin mo yung tapang mo na yan sa tamang panahon. Ha? Okay, Ate Jenilyn. Ate Jenilyn, may sasabihin si Kuya Alex. Ganyan mga tinapa lang. Ako nang bahala dyan. Ako mag-aabot ako ngayon. May papagawa ako sa kanila, ha? Ito, ate, Ito, ha? Yung utang mong 300, bayaran mo kay Josa. Yung 200, bumili ka ulit ng tinapa kay Ate Daisy. Para maano. Tapos, ngayon, pagka umulit pa yon, ibig sabihin, may balibago tayong episode. Paano may wala man silang pang bigas na ayaw na nila nung tinapa Dr. Love yun. Bahala kayo dyan. Basta ako, ayan na, compute ko 300, bayad mo, Diyosa, ako bayad. Tapos, di ba may utang ka? Bayaran mo sa kanya, tapos yung sukli, bumili ka ulit ng tinapa para makabawi-bawi. Yan. Bumili ka na ulit ng tinapa dyan. Magkano ba tinapa mo, Ate Daisy? Kasi para mabuhay ulit yung reputasyon niya na hindi naman talaga naulit. Ngayon, pag order mo na okay yung tinapa, sabihin mo, isa lang pa, isa na pa yun. Dapat next time,
Daisy, i-check mo muna ng mabuti yung pinag-aangkatan mo kasi kayo ang kawawa. 'Di ba? Okay, thank you very much. Santa Claus natin ngayon si Kuya Alex. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Mama Carla, pag-ano natin writer ako ng Going Bulilit at gumagawa kami ng mga jokes tungkol dyan sa mga, yung mga uod langaw. Isang kwento dyan sikat sa amin, yung kumakain yung lalaki sa restaurant, tapos may lumalangoy na langaw dun sa lugaw niya. Tinawag niya yung waiter. Sabi niya, waiter, may lumalangoy na langaw dito sa lugaw ko. Sabi ng waiter, baka yun na lumilipad lang yan Ngayon lumalangoy na. Amazing! Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex! Walang masama sa pag-amin ng pagkakamali dahil hindi naman ito nakakabawas sa pagkatao natin. Minsan, kailangan ibaba ang pride para sa ikatataas ng iyong dignidad. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!